para sa mga anak. Hindi lisensya ang edad mo para sagutin mo ng pabalang ang magulang mo. Hindi yung trabaho mo o ang pera mo ang magbibigay sa iyo ng karapatan para hindi mo na irespeto ang magulang mo. Pwede ba? Pwede bang pakitandaan ito na kahit saan ka man dalhin ng tadhana, anuman ang marating mo sa buhay mo, pero sana pagdating sa magulang mo, manatili kang mapagkumbaba. Dahil sa totoo lang, lahat ng bagay dito sa mundo ay utang mo sa magulang mo. Kaya, respect your parent. Sabi nga sa Ephesians 6 verse 1-2, kayong mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sang-ayon sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Tandaan niyo po, walang miyembro ng pamilya na habang panahon makakasama mo. Walang asawa na habang panahon makakasama mo. Walang magulang na habang panahon makakasama mo. Walang anak na habang panahon makakasama mo. And at the same time, wala din namang kapatid na habang panahon makakasama mo. Meron lang itinakdang panahon ang Diyos para makasama sila sa buhay mo. Meron lang itinakdang panahon ng Diyos para ma-enjoy mo yung mga panahon na makakasama sila. Bawat panahong kasama ang pamilya, pahiram ng Diyos. Bawat panahong kasama mo sila o bawat araw na kasama mo sila, kabawasan yon sa panahong makakasama mo sila. At bawat sandali na lilipas, palapit ng palapit yon sa pagtatapos ng pahiram na panahon sa iyo ng Diyos. Kaya hindi dapat sinasayang panahon para sa pamilya, lalo na sa pagtataniman ng sama ng loob, lalo na sa pagkakait ng pagpapatawad, at lalong-lalo na sa paggagawa ng yaman. Napakawalang kwenta ng mga bagay na minsan hinahayaan natin na sayangin yung panahon na dapat kasama natin ang pamilya natin.